Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Tokoshi Sports. Yes, at inilabas na nga ang 10 additional names para makabuo ng 50, no? Yung PBA's 50 greatest players. At inilabas na nga yung additional na 10, karagdagang 10 kagabi. At as expected, yung mga predictions ng ibang mga basketball experts nangyari, no? At yung mga hindi napasama na dapat nung nakaraan, sa wakas napasama ngayon. Bagamat may mga players pa rin na gusto nilang meron mga experts or may mga ibang mga fans na yung mga ibang players na dapat na ine-expect nila na kailangan makapasama na ngayon, hindi pa rin napasama, marami pa rin na-disappoint. Okay? Marami pa rin nagsasabi na, ba't naman kasi ganyan, merong hindi deserve, merong deserving naman, ano? No? Ayan, so yan ang ating pag-uusapan ngayon, ano? Sa maikling oras na ipinahihintulot sa atin. Bago tayo magsimula, bigay muna natin yung listahan ng 10, yung mga pangalan ng 10, sino-sino po ba yung mga pumasok na yan, ano, sa additional 10 greatest players, ano. Alright, number 1, unang-una dyan si Nelson the Bull Asaitono. Alright, malaki po ang nai-contribute niya sa mga teams na kinabibilangan niya, no. Walang takot ito kung kaya nga the bull, ano? Ang toro, no? Kung sumugod susuwagin ka talaga sa loob, ano? Alright, so laki katawan nito, malakas ang katawan nito. Etong si Nelson Asaitono, sinasabi nila matagal na dapat na ito naisali, ngayon lang daw. So marami nagsasabi, finally, at long last, naisama rin itong si Nelson the Bull Asaitono. Alright? At ang pangalawa rito ay walang iba kundi ito si Jeffrey the Jet Cariaso. Isa sa mga bumubuo nung famous 5 na ni Coach Tim Cone sa Alaska nung 90s, nung nakakuha ng Grand Slam, ano? Alright, so Jeffrey Cariaso, Coach Jeffrey Cariaso ngayon, nagko-coach na siya sa Blackwater. I-consider din na isa sa mga 50 greatest players of the PBA. Alright? Sa number 3, ito, very active, ano? Tatanungin pa ba natin ito? Okay? Si San Miguel Beer Center, Junmar Fajardo. Okay? Siya lang naman ang pinakamaraming MVP or Most Valuable Player Award. At marami rin siya mga nakuha mga Best Player Awards, ano, of the conference, of the finals, ano, etc. Okay? Sa mga active players, hindi na po siguro natin maitatanggi at hindi na natin na may pagkakaila na kailangan talaga kasama na to si Junmar Fajardo. Ako, para sa akin, personally, kailangan kasama na si Junmar Fajardo dyan, ano? Alright, so fourth, pang-apat, okay? Etong si Bong Hawkins, the Hawk. Okay? Ito kasama ni Jeffrey Cariaso do sa 5 ni Coach Tim Cone, no? Alright? At marami rin nagsasabi, katulad nung kay Nelson Asaitono, matagal dapat, nung mga nauna pa, kasama na siya, no? Unfortunately, ngayon lang siya naisama. Okay? Yan. So, si Bong Hawkins, very, very effective player, no? May tira sa labas, no? Meron din pwede rin pumasok sa loob to, no? Alright? At defender din. Maganda rin yung defense nito, no? So, walang duda, kailangan na talaga siyang i-induct at ipasok ang pangalan sa greatest players of the PBA, ano? Alright. Number 5, eto, veterano na to. Okay? Si Abraham, chairman of the board, Abby King. Ayan. Okay. Ito medyo magkakalabasan ng edad dito.
Napanood ko na si Abby King, ano na siya, Presto. Okay? So, bata pa ako noon, Presto. Ay, pala si Abby King, ano. Joe Cantada pa noon, ano. So, pinangalanan siyang chairman of the board, ano. Malakas sa rebound, at isang specialty of the house ni Abby King, import stopper, import defender. Kung tatanungin nyo nga raw si Coach Norman Black na import dati ng San Miguel Beer, no? No one has defended Norman Black, no? Like other than Abby King. Very, very unique ang paglapat niya ng depensa dito kay Coach Norman Black or kahit sinong import. Okay? Nahihirapan pag siya ang bantay. Alright? Yan. So, yan si Abraham Abby King, no? Yan. Alright. And number 6, buti naman na ipasok na rin to. Si Danny Siegel. Okay? Ito ang nang tumatatak sa akin dito pagka tumitira na ng jumper, ano? Nagbibisikleta sa area. Bicycle shot. Okay? Umiikot muna, parang nagbibisikleta sa area. Ang tagal sa area tapos no? Pag tumalon, okay? Ang mga paa parang nagbibisikleta, tawag doon? Ayun, parang nagpepedal. Ayun, ano? Tapos ititira niya doon. All pagbaba niyan, pumasok na yung tira. Late ka na sa depensa. Alright? At itong si Danny Siegel, very, very close to... Hindi siya nakakuha ng MVP eh. So para sa akin, dito man lang, makakuha siya ng pwesto, no? As one of the 50 greatest players of the PBA. So deserving niya talaga na mapasama rito, mga kabayan. Si Danny Dynamite Siegel. Alright? Okay, ikapito, si Scotty Thompson. Alright? Yan. So existing ito kasama ni Junmar Pardo, currently active, si Scotty Thompson ng Barangay Ginebra Gene Kings. Alright? Sa number 8, etong si Arnie Tuadles. Ito, naabutan ko na naglalaro sa Shell. Okay? Shell na naabutan kong kasama niya, doon siya naglalaro, kampi niya si Ronnie Magsanok, Benji Paras, kapatid niya si Calvin Tuadles, pareho sila sa Shell, Ray Cuenco, yan, mga Shell talaga, Bobby Parks pa noon, yan. So, yan ang mga naabutan ko. So, si Arnie Tuadles, alright? Ang buhok nito parang Bee Gees, Okay, parang long hair na hindi mo maintindihan, basta parang Bee Gees. Okay? Unfortunately, nagkaroon ng enkwentro, medyo hindi maganda ang paraan ng pagkamatay. Okay, namayapa na po siya, medyo nagkaroon ng altercation or something, Tagal na rin to. Okay, pero just the same, Arnie Tuadles is deserving na makasama dito sa 50 greatest players of the PBA. Okay, tuloy tayo sa number 9. Number 9, itong si Yoyoy Villamin. Yoyoy, the Bicolano Superman Villamin. Defender din to. Pero sa loob, malakas din to sa loob, points in the paint, pag-rebound, malakas ang katawan nito. Naglaro para sa Sunkeys, sa San Miguel. Dati, Yoyoy Villamin, ano bang naabutan ko sa kanya? Hindi ko na matandaan kung anong team siya naglalaro nung naabutan ko siya, napapanood ko siyang naglalaro. Hindi ko na matandaan. Pero San Miguel natandaan ko, tsaka Sunkeys, Pero yung unang-una ko siya nakita naglaro, hindi ko alam hindi ko na matandaan kung anong team siya naglaro, Just the same, di naman importante yung akin. Basta, kasama siya sa 50 greatest players of the PBA. Malaki na contribute nitong si ito, nakakalimutan ko tuloy. Si Yoyoy Villamin. Hindi Yoyoy Villame, ha? Ay, singer yon. Yoyoy Villamin, the Bicolano Superman.
Okay? At ang huli, last but not the least, ito si Manny Victorino. Wow. Manny Victorino, naabutan ko to, presto rin. I think kakampi ni, ni Abby King tsaka ni Alan kay Dick, no? Tapos naging presto Tibuli, yan. Laro pa nun sa Ultra, Yung Ultra ngayon is yung Field Sports Arena sa mga nagtatanong, Yan. So, si Manny Victorino, sentro, effective din ito sa pagposte, dati, usong-uso talaga, postehan, Pagka sentro ka, kailangan marunong kang pumoste. Di pa uso ng mga sentro na tumitira sa labas o may tres sa labas, ngayon lang nauso yan, Okay, may outside shot. Pero dati, pag sentro ka, dapat ang number 1 na gagawin mo, marunong kang pumasok sa loob, sentro. Okay? Marunong kang mag-operate sa loob. At ganda naman ang scoring ni Manny Victorino. Alright? So, kasama siya dito sa 10 na nailabas. Meron mga nagsasabi, mayroong mga hindi deserving dyan. Alright. Ang tinutukoy nila, mga kababayan, sabi nila itong si Scotty Thompson hindi raw deserving na makapasok dito sa 10, Bakit po? Ang katwiran nila, meron daw mga ibang dapat makapasok na mas deserving kay Scotty Thompson at mas nauna na naglaro sa PBA kaysa kay Scotty Thompson. Ang mga nababanggit nila, ito si Olsen Racela, si L.A. Tenorio, yan, yun ang mga nabanggit nila, na maaaring sana na ay nai-induct or naipasok din sa 10, Pero bakit daw itong si Scotty Thompson kesyo tawag dito, hindi pa masyadong malakas ang naging impact sa PBA kasi may mga criteria po kasi yan sa pagpili, Well, hindi natin alam mga iniisip nung mga nung selection team na binuo ni Commissioner Willie Marshall, okay? Pero nakasama si Scotty Thompson, At sinasabi rin nila, nakaisang MVP ka lang naman. Ba't pa kasama yan? Meron namang hindi nakaka-MVP, okay? Katulad ni Danny Siegel, nakasama. O ba't ganon? Okay? Yan ang mga minsan tinatanong nila sa kanilang sa mga opinion ng mga ibang tao, ibang fans. Okay? Bakit nakasama tong si Scotty Thompson? Sabi naman ng iba, bakit hindi? Okay? Pagka sinabi mong MVP, kahit isa lang yan, you have already posted impressive statistics or numbers pagdating sa laro mo. Okay? Tsaka makikita mo naman, masipag sa rebounding. Isa sa mga kakaibang gwardya na humuhugot ng rebound, over the others. So, yan ang katwiran ng iba. At okay naman ang attitude, okay? At para ikaw makakuha ng MVP, minsan lang yung MVP. Okay? Sumingit nga lang siya kay Junmar Fajardo Kung hindi lang na-injured si Junmar Fajardo nung season ng nag-MVP itong si Scotty Thompson, hindi siya makakapanalo ng MVP, sabi ng iba, Junmar Fajardo rin pa rin daw yun, straight daw yun, Okay? So, yan ang mga sinasabi ng ibang basketball fans. Bakit daw kasama raw itong si Scotty Thompson? Kayo mga kababayan, hingin ko po ang inyong opinion, ilagay niyo po dyan sa comment section. Muli, ang ating katanungan sa inyo, si Scotty Thompson po ba ay deserving, Deserving na mapasama dito sa karagdagan 10 ng 50 greatest players of the PBA. Alright? At ano sa tingin nyo ang dapat pa, kung halimbawa ang sagot nyo ay hindi deserving, ano pa dapat gawin ni Scotty Thompson para makapasok? Although, hypothetical na to dahil nakapasok na nga doon sa 10, Pero kung sa tingin nyo hindi deserving, ano ba? Sabihin nyo, hindi deserving. Bakit? Okay? At kung hindi siya deserving, ano pa ang dapat niyang gawin
no? Nadagdag para makasama siya sa 50 greatest players of the PBA. At kung deserving naman siya, bakit siya deserving? Ano ba nagawa niya? Sa kakaunting panahon na kanyang inilalaro at may mga naunang naglaro sa kanya, mga mas senior sa kanya, bakit siya napili at bakit siya ang naging deserving sa tingin nyo? Okay, ilagay nyo lahat dyan sa comment section. Free for all po yan, mga kababayan. At ating pong babasahin isa-isa. Pagtutuunan po natin ng pansin, mga kababayan, para sa inyong mga comment sa isyong ito, na deserving ba itong si Scottie Thompson na makasali at this early, no, sa kanyang career sa 50 greatest players of the PBA para sa 50th anniversary ng PBA. Right? Bago tayo magtapos, mga kababayan, April 4, opening na po ng Philippine Cup. Sa Biyernes na po yan, ano? April 4. Alright? Maraming salamat po sa pagtutok ninyo, panonood sa ating vlog. Huwag po niyong kalimutang mag-subscribe sa mga bagong pasok. Right? At sa mga hindi pa rin nagsusubscribe at nanonood na ng ating mga videos, pwede po niyong i-click ang subscribe button. Okay? Yan lang po ang gagawin nyo. Walang kapawis-pawis at walang kabayad-bayad. Libre po yan. Talking Toshi Sports, pwede po nyo i-subscribe na po. At i-like and follow nyo rin po ang ating YouTube, ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po sa inyo lahat.